Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Disappointed, sir? Yeah, disappointed. Extremely. Well, more than disappointed, I'm actually. I'm getting very angry. This is what's happening here. Paano naman? Wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Opo. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. Ang tanong, Brad, bakit kaya nangyayari yan? Baka dahil nangyayari yan, baka dahil totoo yung sinasabi nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ha? Weak leader ka nga ba? Ang dahilan ba kung bakit talagang tuloy-tuloy lang sa pagnanakaw yung mga congressman at mga kontraktor na yan dahil alam nila napakabait nyo daw. Kung di ka ba naman mabait, anak ng tawa, sa bagay, di mo naman kasi pera, kaya kahit nakawin nila, nakita mo na, tatawa-tawa ka lang. Ano, walang makukulong dyan? Galit pero walang makukulong, ganon. Kung si Tatay Digong lang presidente, sa tingin ho natin, baka hindi lang kulong ang abutin ng mga yan, yung mga kontraktor na yan. Yari kay Tatay Digong yan. Yung mga politiko na yan, naku, may kaalalan dyan kay Tatay Digong yan. Tingnan nyo, nung panahon niya, walang ganyan. Alam nila, meron silang mayayari sila sigurado kung si Tatay Digong presidente ngayong mga panahon na to. Mag-aalangan ho silang magnakaw ng ganyang ka-bulgar, yung siyadong lantad yung pagnanakaw nitong mga kontraktor at mga congressman. 200 million, walang project. Wala kahit isang araw nagtrabaho. So, yes. Sir? Oh, Sir? if Ano kaya pa? Ano kaya pa? Nandiyan si BP Sara, Brad. Nandiyan lang si BP Sara. Mag-top up ka lang. Ganyanin mo lang si BP Sara, alam na niya. Ano kaya pa? Kung hindi na kaya, ibigay na kay BP Sara. Kasi hindi nyo talaga kayang maging presidente, hindi kayo marunong magpresidente. Sabi yan ni Vice President Sara Duterte. At ngayon nakikita namin yung pagiging incompetent nyo. Manggagaling ho kasi sa taas yan kayo ho ang pinuno ng pamahalaan. Hindi ho mangyayari lahat ng kabalintunaan na yan kung pinahintulutan nyo ba ho. O hindi sila natatakot sa inyo dahil nga naman mabait kayo all of this. Ngayon, mga kababayan, pagka sinabi nilang mabait ang tumatakbong presidente, ay wag ho kayo dyan. Dapat doon tayo si stricto at talagang pagka kumilos marinig lang nila ang pangalan ng mga tiwali at mga magnanakaw, kinikilabutan na Duterte. Yan, pagka naririnig nila yung apelido na yan, kinikilabutan yung mga magnanakaw. Wala akong ganyan na problema nung panahon ni Tatay Digong, noong DPWH Secretary, ang si Mark Villar. Ng tao ko, hindi pwede yan. Noong mga panahon na yon, ang site inspection, kumbaga, ang tawag dito, meron silang satellite device na ginagamit para ma-check yung progress ng
ang tawag dito, mga project ng pamahalaan. Ngayon wala tayong nakikitang gano'n. Merong drone shot, yung drone shot na pagka once in a while nakikita natin pagka merong reporting yung DPWH, yung mga posting nila, merong gano'n. Yung progress report ba sa mga project, yung parang ni Tatay Digong, meron gano'n. Ngayon wala nang gano'n. Meron sila, yung DPWH, merong gustong implement na proyekto na kung saan ma-check nila on time. Yung mga infrastructure project ng pamahalaan. Yung araw-araw ba, yung tipong regular checking, hindi kagaya nito. Magsa-site inspection ka? Ba't hindi si Bunoan ang gagawa niyan? Anak ng tokwa. Ako presidente, nangyayari yan, si Bunoan DPWH secretary. Doon pa lang sa unang flood control, baka doon sa unang flood control pang pinatawag ko, tapos sinipa ako siya doon eh. Siyang gagawin kong pangharang sa bahay. Projects were properly executed and implemented. Ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. At saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hindi ka inutil, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang inutil ka eh. Nakakapinsala pa sa mga local residents. So yes, it's no, I'm not disappointed. I'm angry. There's a POA fraud audit of Bulacan projects. Ano Brad? Meron bang angry tumatawa? Baka confuse ka sa feelings mo Dahil kakapulburon mo lang siguro bago ka nag-inspection. Next time kasi bago ka mag-inspection, huwag ka muna magpupulburon. Para hindi ka confuse sa feelings mo. Ang tokwa. Sir, filing cases? Yes, if need be, of course. As I said, ang trato namin with all of this is, siyempre marami yan. For example, falsification na ito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. So that's already very... Di ka abogado. Huwag kang sayang pagdating sa batas. Anong immediately falsification? Di ka abogado, Brad. Mag-consult ka muna dun sa mga abogado mo para lokohin ka rin. Kahit saan siya magpunta, niloloko siya. Very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is very clearly tignan natin yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika, ay mababawasan kung naging maayos lahat itong kasi ngayon babalikan na natin ngayon to, saan napunta yung pera, hahabulin natin, kakasuhan natin sila, how long will that take? Mangungutang tayo ulit. Di ba, mangungutang tayo ulit. Ika nga, lahat ng plano nitong si Bangag nangyayari. Plano niya, mangutang na naman para doon sa ating fiscal deficit ngayong 2020, papalapit na 2026. Di ba? Yung kulang, uutangin. Ngayon, yung yung uutangin na yun, ipagpalagay na natin, karamihan mapupunta sa flood control, nanakawin ulit! Anak ng towa. Diba? Inutil In talaga. the meantime, we have to actually still build the flood control project. Sir, nationwide yung filing, no? I'm sorry? Nationwide po yung filing ng cases if need be. Well, no, it depends on what our findings will be. So there's a legal team working on that. But in the meantime, we are continuing to go through the records of Public Works and all the big contractors to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. So that's why I encourage, napaka-useful, napaka-malaking bagay at napapakinabangan namin ng husto yung inyong pagsulat sa amin, pagsumbong, para padalhan nyo kami ng picture, padalhan nyo kami ng video para alam namin kung ano yung sitwasyon dun sa inyo. Pupuntahan natin, kung hindi ako makapunta, pupuntahan ng mga engineer natin para makapag-report sila sa atin na mabuti. At malaman talaga natin kung ano nangyari sa pondo, sino nagwaldas ng pondo, paano nangyari yun na ibigay yung kontrata doon sa mga ganyang klaseng kontratista.
So that's what we're going to do. Kung galing kami sa isang barangay, Suliban, medyo bukid din sir yung may flood control. Hindi ba medyo weird na mga nasa bukid din yung mga flood control? Nasa? Well, maraming ang ano eh. Marami. Oh, yung sinasabi natin. Sa lagay ho na yan, galit yan ha. Paano na lang pagka hindi ka pagalit, Brad? Doon ka namang galit. Pagka masaya ka, doon ka galit. Pagka galit ka, doon ka masaya. Okay. May, Parang hindi naman kailangan. kahit sa design. Maraming style yan eh. Number one, yung sasabihin nila, gagawin nila na napakataas ang specifications. Sasabihin, kailangan ibaon yung pilings ng 8 meters. Sasabihin, dahil malaki ang tubig. Hindi naman totoo. Hindi naman malaki ang tubig doon. Hindi naman kailangan magkaroon ng flood control doon o maliit lang yung flood control. So, ang gagawin nila yung tama. Pero, ang charge nila sa gobyerno, malalim. So, isa yun. Ito, yung ganito, ghost project, kahit na nakakompleto, etc. I-report nila sa public works, kompleto, walang ginawa. Maraming teknik eh. Tapos siyempre, nakita ninyo dun sa kabilang bayan. Grabe talagang lahat ng taga-Malacanang binibitbit nga pagka nagsa-site inspection siya, di ba? Yan ang problema sa iyo, Brad. Hindi mo na trabaho yan eh. Trabaho mo lang papunta yung DPWH. Kaso wala ka ng tiwala kay Bunuan. Pero hindi mo pa rin matanggal. Bakit? Ano na yan eh? Kumbaga, anak ng tokwa. Lahat na ata ng linagay ko sa mga gabinete eh, parang mga palsipikado. Di ba? Ang pangit na ko kasi tignan. Nagpa-courtesy resignation ka na. Kung ako dito kay Bunuan, kung meron pa siyang natitirang kahihiyan, mag-resign na siya. Mr. President, masyado ng malaki ang damage na naihatid ko bilang DPWH Secretary. Kasalanan mo yan, Bunuan. At kasalanan mo yan, Marcos Jr. Kayong mag-amo. Ika nga lumakas ang loob ng mga congressman, mga kontratistang kongresista dahil sa, pagiging inutil yung dalawa ng bata mo. Inutil nga ba o SOP? Dalawa lang yan eh. Diba? Inutil o SOP? Ngayon, galit-galitan dahil hindi ka naman pwedeng balikan. O baka yung SOP, tinatapon lang sa basura, di ba? Marami mo yan. Para kanina yan. Basta itapon nyo lang yan dyan. Meron nang kukuha dyan. Walang pangalan. Walang pangalan yan. Basta ano lang yan, SOP yan. Para, kumbaga, di ba, pagka mag-iinuman, yan, para kay tatapon ng konti, di ba? Dito, mga kababayan, malamang sa malamang, yung mga taga-Malacanang, meron ding SOP dyan. Kaso walang pangalan. Kumbaga, yan, nalagay nyo na sa basurahan, okay na yan. Boss, nasa basurahan na yung okay na, alis na kayo dyan. Wala nang problema. Meron ng pipick up dyan. Kilala nyo kung sinong pipick up? Hindi namin kilala. Basta merong pipick up dyan. Dito sa pagmumukha na to, mukhang pera yung mga yan eh. Yung mga Marcos na yan, mga mukhang, hindi ko sinasabi silang pumipick up Pero sinasabi ho natin, yan, sa kasaysayan ng Pilipinas, pinaka magnanakaw na pamilya sa kasaysayan ng Pilipinas, Pamilya Marcos. So, meron pa bang lalala sa ginawa ng pamilya na to sa sambayan ng Pilipino nung panahon ng ama niya? By the way, yung lupa sa Poway, Ilocos Norte, sinuoli nyo na. Pinapasaoli yun ng Korte Suprema, baka akala mo Marcos Jr. Hindi daw sa inyo yon. Kasali daw yun sa ill-gotten wealth na kinuha ng ama at ina mo. Ibalik nyo sa taong bayan yun. Hektar-hektar yung lupa sa Poway, Ilocos Norte, kinakamkam mo nila. Saolin nyo na yun, saolin nyo na para wala tayong usapan. Nasa oli na ba? Kung nasa oli na, di palakpakan natin, binalik na yung isa sa mga ill-gotten wealth nitong pamilya na to. Kung hindi pa siya ng oli, ano naman to kayo? Saolin nyo na, hindi sa inyo yan, sa sambayan ng Pilipino yan. Ito, dito tayo kay Congressman Toby Chango. Who have already, kahapon naman ng Senate Blue Ribbon Committee, your former Congressman Marcoleta, now the chairman, senator of Blue Ribbon, started with the probe on the flood control projects. Ano kaya, can you ask former Congressman, now Senator Marcoleta, that you be invited to shed light on this flood control project? Ito, I cannot tell them to do anything, di ba? If they invite me, I will go. Okay. Pero hindi naman ako pwede magsabi sa kanila. I mean, parliamentary courtesy naman to the Senate, di ba? Yeah. Mahirap naman na sabihan ko sila, di ba? Yeah. So, basta pag inimbita ako nila, pupunta naman ako. Oo. Kasi right now,
you have your own, you started with the 2026 GAA, it was really an intense opening with your grilling of the present chairman of the... At the last time that I saw in the SOCMED, you asked for the small committee transcript ng, Ganito. ng minutes of the meeting. No record. Records. It's okay. Alam mo naman, tagal mo nag-cover. Lahat ng committee may committee report. Yes. Okay. So, dalawang pagkakataon, di ba kasi lahat nakatingin doon sa BICAM? Yeah. Ang sinasabi yung BICAM is not transparent. But ang nakakalimutan, the small committee At the is House. not transparent also. At the House yan, ha? Oo. At yung BICAM, at least, may pinipirmahan yung BICAM Yeah. conferees na BICAM report. Yes. Binibigyan kami ng BICAM report. Yes. Yung small committee, wala pa akong nakitang report nun. Nako. And here comes bagong generasyon representative. I saw in the SOCMED, she was quoted saying, meron kaming minutes of the meeting yan. I don't, si BH, I'm not just sure if she was referring to the 2025, I don't think she was referring to the 2025 small committee. Kasi dati, hindi naman, ngayon, noong 2025, yung small committee kasi 4 na tao lang eh. Sino yan? Saldico, Chairman of the Okay. Committee on Appropriation. Okay. Vice Chairman of the Committee on Appropriation. Senior Vice Chairman pala. Stella Senior Kimbo. Vice Chairman of the Committee on Appropriation. Sino? At that time, it was Stella Kimbo. Okay. And then, Majority Leader at the time was Manix Dalipe. And Minority Leader at the time, and still is the Minority Leader, Nonoy Libanan. Okay. Okay. So, I don't think Kong BH was referring to this kasi hindi na siya kasama dyan, di ba? 4 na lang. Hindi na. So, walang, I mean, ang tagal ko nang hinihingi, walang small committee report. Yung, ano na yan, di ba, pag, Dapat refinements na lang, di ba, refinements? Hindi, kasi nga, kaya naman ako napunta doon sa small committee report. Oo. Because all bills that we pass, Oh. bago mo aprubahan ng second reading, kailangan may period of debate, di ba? Yeah. Okay. Pagkatapos na una sponsorship speech. Yeah. Okay. Tapos committee report. Amendments. A period of committee amendments. Oh. Hindi, period of debate muna. Oh. Okay? Pag na-close yung period of debate, period of committee amendments. Period of individual amendments. Oh. Pagkatapos ng second reading. Pag nasa second reading, wala ka nang babaguhin. Okay. Di ba? Oh. Lahat ng bill. Oh, kasi plenary na yung susunod. Oo. Hindi, Teka lang, biglang nag-ship ho yung narrative nito si Marcos Jr. Akala ko bang ano tayo, ang tag dito, climate change, waste management. Nagkalitaw-litaw, palsipikado talaga ang mga flood control. Doon din pala tayo mabagsakan ng sa ratawa. plenary second reading. Oo. Pero dito sa Period of House- amendments. Sa HGAB, aprubahan namin ng second reading, pero bibigyan namin ng authority, yung small committee, to accept the individual amendments at baguhin. So parang blanco check yung binigay mo doon. Carte kaya blanche sila. Oo, kaya hinihingi ko yung 2025 small committee. Oo. Ngayon, Amendments sa individual and the... hindi, because ang small committee accepts the individual amendments Oo. and they will decide which one they will accept, Oo. which one they will not accept, Oo. where they will get the funds. Nung nawala ng report. Now I can say, na wala talagang report. Because up to today, wala pa silang nabibigay. So, ang bola ngayon, wala na dito sa 2026 Committee on Appropriations, kung hindi, doon na kay Saldico ang bola ngayon. Kasi siya na lang makakasagot niyan. Kasi sila yung na-re-elect. Hindi lang eh, kasi siya yung head niyan eh. Yes. Pero nabalik Saldi pa ko yung lang talaga tatlo. eh, no? Hindi. Si Saldi ko lang ho talaga makakasagot dyan sa small committee na yan. Saldi ko, magpakita ka na, nasaan ka na? I mean, si Nono is there. Oo. Pero let's ask Saldico, because Kasi chair, chair siya, imposibleng ikaw chairman, na walang kopya. hindi mo alam kung ano nangyari. And where is Saldico right now? He got re-elected, di ba? Yeah. He's a congressman. Did you see him already at the No. house up to now? No. Anong latest words? Hindi ko alam eh. Hindi mo alam.
Hindi kayo yung nagkikita sa bata. Kita ba kayo nung Monday? Oh, so, kahapon kasi, Quezon City, day, walang pasok, kaya walang session ng batasan. Now, will it resume the House budget Yes, hearing? yes, Tapos na yung turn mo, kasi na-times up ka na? Hindi. Yung ano lang yun eh. May second round naman eh. Okay. May second round naman yun eh. Tsaka yung times up mo is only for that briefing. Oo. Pag ibang department naman, you start again. Okay. Tsaka kahit tapos na yung time mo, pwede ka pa ulit mag-register for second round. Tatapusin mo na lahat ng nag-register for first round, tapos second round, ikaw naman. So, last Monday, plenary lahat. Nakita ko sa Hindi, kaya lang naman ginawa sa plenary kasi hindi kami kasya sa Oo. sa kwarto. How Kasi many ba kayo na ano? 316 siguro, Lahat Congressman? kayo member ng Hindi. briefing? Lahat naman, okay. Ang difference lang ng member ka ng isang committee at hindi, Oo. is pwede kang bumoto kung member ka. Oo. Pero, pag hindi ka member, pwede ka mag-participate. Wala ka lang voting Oh, right. member ka ba ng House Afro? Hindi. Oh, pwede ka magtanong. Pwede ka magtanong, pero hindi ka pwede bumoto. Ilan ba ang members ng House Afro? Nandun sa rules, pwede kong tignan. Oh, 3-0 na, many na kayo? 350 na yata kayo eh. 316, 315, Oo. madami. Oh. So, last Monday, you ended up with nothing. And up to now, wala pa yung hinihingi mo. It's not naman I ended up with nothing. I did not get the report, but I ended up with something. Because Yes. it means to say, only Saldico now has to be the one to explain. Oo. Di ba? Nasaan yung report? Kasi, bakit ko ba hinihingi yung report na yon? Kasi di ba pag nagba-budget hearing, tatanungin namin yung ahensya, paano mo ginastos yung pondo mo last year? Di ba? Yes. Di ba dapat muna natin malaman kung paano siya nadagdagan o paano siya nabawasan ng pondo? Oo. Eh, ang makakasagot lang nun, aside from the BICAM, is the small committee. Kasi Yes. yung BICAM nga may report eh. Yes. Alam namin kung ano yung pinagkaiba ng HGAB doon sa Yeah. BICAM. Pero yung net to HGAB, hindi namin alam Oo. kung ano yung pagkakaiba. So ngayon, ang bola na kay Saldico. Saldi ko. Maski naman yung Saldi ko, magpakita ka na. Langya ka, ikaw pala may alam ng small committee na yan. na PICAM report na sign na electronically, dinideny pa ng iba eh. Hindi, pero I don't know. Hindi naman ako kasama dun sa BICAM. Never naman ako kasama. Pero alam nyo, madami nagsasabi, bakit ko ngayon lang question? Yes. I want to put on record. Yeah. I will show you later. Nagpadala ka sa akin nung Oo. yung congressman. First term ko as congressman, Oo. 2012 HGAB, nag-question na ako. Oo. So 2011 diniskas yan. Oo. Okay? 2014 HGAB, nag-question na ako. 2015 HGAB, nag-question na ako. Pagkatapos yan, napagod na ako. Kasi independent ako eh. Wala naman sumusuporta eh. Di pa nangyayari for the record na lang. No, I'm glad I did it for the record. At least ngayon, pag kine-question ako, bakit ngayon ka lang nag-question? Hindi po, 14 years ago, nag-question na ako ng budget process. Nanahimik lang tong si Congressman Toby nung panahon ni Tatay Digong kasi wala namang ganito eh. Di ba, Kong Toby? Di ba? Buti pa nung panahon ni Tatay Digong, di ba? Pagod na lang ako kasi mag-isa lang ako noon. Kaya lang nagkaroon ng pag-asa ngayon, kaya lang ako nabuhayan ng pag-asa, kasi mismong presidente na ang nagsabi na dapat ayusin yung budget process. Yeah. Otherwise, wala naman mangyayari kasi independent naman ako. Speaking of independent, di ba meron kayong independent block na yun? Sino-sino ka member mo doon, sir? Of the independents supporting the president, tatlo kami. Okay. Kasi may independents na I don't think they're supporting the president. Sino yung kayo supportive of the president? Albi Benitez, tsaka si Duke Frasco. Okay. And Pasco. Teka, baka makalimutan ko i-text yung dito. Text mo yung BE mo. Anyways, di ka ba napapagod na I don't think dapat di ka wrong word. Hindi napapagod. Kasi pag pinagbigyan ko isang interview, kailangan pagbigyan ko lahat eh. Isipin mo, wala na akong ginawa kundi magpa-interview. Di ba? Kaya napapagod talaga. Hindi. Yung concern. Sabi ko sana, fear. You're not afraid or concerned na because of your being all out against, hindi ba against, but questioning all these things on the budget, hindi mo makukuha ang budget mo for the na botas. Yung fear, kinalaman naman ako issue, di ba? Natanggal si ERAP. Hanggang 2010, hindi ko iniwanan si ERAP. Yes, bumibisita ka pa sa ano. So kung sabi mong fear of sa akin, tunay yan, hindi siguro yun, di ba? I mean,
9 years nakaupo si, I have nothing personal against GMA. I just couldn't accept yung constructive resignation. Yeah. I just couldn't accept na hindi tinapos yung impeachment. Para sa akin, ang dapat noon is, of course, this is the past. I'm just explaining to yes. people. Na para sa akin noon, hindi dapat, hindi dapat walk out. Dapat kung ano yung desisyon ng impeachment court, yun ang susundin. Diba? Yes. Kay ERAP, hindi natapos. Yes. Doon sa paninindigang yun, I stood with him until 2010. Yes, I know, I can attest. So, 9 years. So, sabi mo takot, hindi. Ngayon, In concern for your constituents yun ang will mas be malaki. deprived. Oo. Yun yung mas malaki. Kaya, hirap din yung mga congressmen. Yung mga congressmen, pagkausap ko, ayaw rin naman nila yung nangyayari. Ayaw rin naman nila yung ganyan. Oo. Kasi di ba, yung image ng House nasisira. Yes. Pero anong magagawa nila? Yun din yung medyo worry ko. But it comes to a point na wala eh. You have to make that decision, di ba? Yes. And isa pang gusto ko tanong sa'yo, up to now, hindi ko pa natatanong sa'yo, you really opened yung Pandora's box after the elections when you said, when you disclosed, when you revealed the secret na the impeachment of VP Sara was all along influenced by the distribution of congressional funds to their insertion. Hindi. Ang sinabi ko doon is, parang lumalabas, di ba, okay. Kasi biniblame ka for the Mindanao defeat ng Teka muna, tawagan alyansa. ko muna yung DE ko, baka mamaya sabihin mo, iiwasan ko kung magkano yung O sige, may amount eh. may Baka patanong naman- dito. Sandali, tatawagan ko lang. Na-hospital to, na-stress yata masyado sa akin. Oo nga. Okay, may tanong dito legitimate. Oo, sasagutin ko lahat. Yan, Okay, kaya lang eh, baka. DE. Yung... O Toby, kailangan mo ng si Pop Stop. Pwede ako. Hindi, joke lang. Di ba yung 2020... Nanahimik ako dito, guguluhin mo ako. Baka ako naman ma-hospital dyan, baka ako ginawa mo si Pop Stop. Kayo na lang dyan, kain nyo na yan. Okay. Hindi, di ba, tama ba ako yung gaan natin ng 2025, 2110? Okay. Ano mo nga, ihiwalay mo Flood control. yung flood control tsaka yung other infra. Yung flood control lang magkano, tapos yung other infra magkano. Kung nakita kunyari, kaya 1.5 tsaka 6, ganun lang. Okay? Oo. Kaya ko alam na nagkasakit siya. Paano noong Friday, di ba Friday nakaschedule na iangat yung navigate. Oo. Una sabi sa akin 3 p.m. Tapos na-delay ng 6 Lakas ng ulan. o 6 p.m. Oh. Nagpunta ako doon, medyo galit ako kasi walang DE. Ano district engineer? District engineer. Oh. Walang NCR regional director. Oh. Walang head ng MMDA. Tapos ako na doon, di ba medyo mag-iinit naman yung ulo mo? So, siya na-rank mo siya na-vent mo. Hindi, silang tatlo. Tapos kahapon, bumalik ulit ako doon. Kasi nga nandun na si Mr. Pin, wala na naman siya. Sino? Yung DE? Hindi. May na-hospital daw nung biyernes ng gabi. Kaya kasama sa pinatawag ng Senado. Hindi ko alam. Kaya maraming Hindi ko sabi mo nga kasi pag, alam mo, personal sa akin yung flood control. Yes. Pag binakay. Flood control ngayon nasa mo. Lumabas na yon, pero it took the president in the SONA pa to validate what you have been saying all along. Alam ko naman kasi yun eh. Oh. Sinasabi nila, you're trying to scapegoat lang Hindi. ng iyong failure on your part to yung 12-0 na pangako ni I never promised. a Rose Garden. I never promised. Oo. Hindi, alam mo naman ako, if kung kasalanan ko, I will take full responsibility. I will not run away from it, di ba? Di ba? So, ano nangyari dan after that? Kasama pa ba yun sa congressional insertions na ipoprobe ng TRICOM nyo
Hindi. Bakit kami magta-try ko? Yun nga, nakakatawa eh. Kayo, imbestigahan yung sarili nyo. Diba? Paulit-ulit ko. Hindi ko alam. Obvious naman na Kongreso ang sinabihan ng mahiya kayo. Sino pa ba yun? Oo. Kasi diba sinimulan niya yung speech, sabi niya, initiative. Oo, initiative. For Ano the board. errata? SOP. Okay, explain ko ha. Oo. Initiative, errata. Sino ba gumagawa ng initiative errata? Congress lang gumagawa. Ano Yan. errata? Is that ganito. acronym? Hindi, ganito. Buti tinanong mo. Kasi ako rin hindi ko nagulat din ako doon sa ano eh. Di ba errata comes from the word error, di ba? Yes. Error. Okay. Nung nag-FLR, For later release. ikwento ko muna anong nangyari. Oo. Bakit ba tayo napunta sa FLR? For later release sa budget, DBM. For later release. Kasi di ba, Nagdito. hindi, nag-line dito ng konti. Yes, kaya nga, Kasi ang perception hindi ko sinasabi ito yung reason, hindi ma-veto yung budget kasi masama para sa ekonomiya. It's not good for the country. Walang infrastructure, babagsak yung GDP, tataas ang unemployment, lahat yan, di ba? Yeah, yes. Bababa yung consumer spending, lahat. Multiplier effect. So, multiplier effect backwards. Backwards. Yes. So, yan ang feeling ko kung bakit hindi binito. Okay? Kaya for later release lang. Hindi, so nag-line item dito. Oh, yes. Pero kung ila-line item dito mo, there's not enough time because 7,000 pages yun. And you have to sign it before December 31. Oo. So, na-line item dito tong obvious, pero lahat ng pinasok sa BICAM na DPWH, pinahold. Okay. Yun ang ginawang for later release. Yung hindi na dito. Na pinasok sa BICAM. Okay? Okay. Okay. So, maliwanag yan. Yes. So, ano yung errata? Ano yung errata? Ang ginagawa nila, yung dinadagdag nila sa BICAM, lahat nakasulat errata, kahit lahat yung description nun, errata lahat ng description. Hindi ko pa rin mag-get. Hindi nga, kaya nga kahit si Presidente, sabi niya maling term yun. Siyempre, papalabasin na errata para medyo may elbow room. di ba? Ibig sabihin, mali lang yan, hindi naman talaga dinagdag sa di. Basta ang description nun is errata. Okay. Lahat. So, yun yung word na errata. Kaya, Congress, kasi ang totoong errata, yung errata, ginagamit namin yan sa Congress. For example, lumabas yung NEP. Okay? Typo error. Pwedeng typo. Pero yung sa Congress, ginagamit yung errata within your NEP. Kunyari may 1 billion NEP for Nabotas. Okay? Sasabihin, ay ito, palitan natin kasi mas importante ito. So, errata ginagamit na word doon. Ang problema, ginamit yung errata doon sa BICAM, binawasan yung isang ahensya, linigay sa DPWH, tapos yung mga nadagdag na project kasi lumaki yung budget ng DPWH, sinulat rin nila na errata. Kaya sabi niya, hindi na pwede errata. Yun, di ba? Nakuha mo yung in-abuse yung word na errata. Kasi hindi na errata yun. Kasi kinuha mo sa isang ahensya, linipat mo sa DPWH, tapos sasabihin mo errata. Yun. Okay. So kaya, ibig sabihin nun, ang sinasabihan nun, kami, na mahiya kayo. Kasi, kahit yung end ng portion na yun, di ba, sabi niya, ibabalik ko sa inyo. Di ba, yung magkaroon ng re-enact budget. O sino tinutukoy nun? Di kami, di ba? Initiative, errata. Initiative. Initiative yan yung amendments, di ba? Errata yun yung pangatlo? For the boys, SOP. Okay. Ngayon ko lang naintindihan yung kasalita na, kala ko pa naman errata pro rata or what. Hindi, yun. Okay. Yun. Ginagamit kasi namin yun sa Congress. So ano nangyari yung between that time na in-expose mo yun and the SONA? What prompted the President? Was he influenced by you? Or No. I cannot influence the President. I cannot influence the President. Kasi you open up the floodgates, baga. So, hindi naman ako, kung sa baga saying you open the floodgates. Presidente yun, di ba? Hindi naman ako. Correct. Ito So, naman si Madam. teka muna, may patanong. Okay. Teka, tapusin natin. Ano sabi mo? Hindi kasi up to July 29,
Up to July 29. 21. No, Ang 20. SONA. Hindi. Ano yung 29? Up to July 29, may naka-FLR pa na Oh. 84 billion. Ay, sinasabi ng guest ko kasi si DBM Secretary. O, sinabi niya yan, di ba? Oo. 80 plus? Oo. Na hanggang ngayon, ini-evaluate mabuti. O kasi kailangan shovel ready, quote-unquote Hindi, shovel tsaka, ready. tsaka dapat legit yung proyekto. Oo. So, ang ibig ko sabihin, ang nangyari kasi doon sa budget, di ba, nung una, ang sinisisi. Nung HGAB, ang sinisisi, Congress, di ba? Nung GAA, sinisisi, Congress din. Nung napirmahan, parang napunta yung sisi sa presidente, di ba? Ang hindi alam ng tao, hanggang ngayon, hindi niya pa pinapalusot. Hindi lang Okay. talaga, hindi lang nakahanda na i-veto Oo. nung time na yon. Siguro, ang impression ko ngayon, they have made contingency plans na kung sakaling magmatigas yung Congress, i-veto natin to, pero hindi naman masyadong maapektuhan yung economy. I think there are contingency plans now. Again, this is my impression, contingency plans now para ma-mitigate yung bad effects kung kailangan i-veto. That's my impression. Yeah. Kasi siyempre, it creates jobs supposedly. Yes, yun na nga. Kaya nga it's a negative eh. Lessens jobs, lessens GDP Unemployment. unemployment tataas, consumer spending bababa. So lahat Pero problema. ang problema nga, yung sa SOP, at yung sinabi ni Marcoleta na sharing, ang natitira lang sa project is less than mga 30% na lang. Yung 70% pinagparti-partihan na. Yung sa DPWS, sa mga Congress, sa Senators. Hindi nga, kaya nga binabalik ko kay Saldi ko, di ba? Kasi siya yung makakasagot kung paano na pondohan yung mga ibang mga proyekto. At wala bang koneksyon doon sa nagpondo, doon sa nakakuha ng proyekto. So yun ang kaya that is the reason why we have to be transparent, di ba? Kasi lahat naman ng congressman, siyempre, gusto mo mas maraming proyekto sa distrito mo. Kasi kaya nga nagre-request yung congressman ng proyekto sa national government, yun yung mga hindi kayang ipagawa ng local government. Yes, di ba? yes. Trabaho yun eh. Kasi it's part of lawmaking because the GAA is a law. So sinasabi kasi ng iba, bakit kayo nakikialam? Hindi po kami nakikialam, pero kung ang isang congressman walang madala kahit anong project sa lugar niya, mas mabuti ba siyang congressman? Mas mabuti siyang congressman kung mas marami siyang nagdalang proyekto. Pero dapat walang kalokohan doon Hindi sa ka proyekto. kontratista. Hindi, ibig sabihin walang SOP, walang lagay, walang whatever. Ang gusto mo lang talaga is mapaayos yung... Kaso nga kay Saldi ko, meron siyang SunWest kaya nga construction. imbestigahan na nga kami lahat, di ba? Imbestigahan na kami lahat. So yung favor of independent body na sinasuggest ni Sandro, House Majority. Yes, I fully support Kong Sandro. Independent body. Si Congresswoman De Lima naman is suggesting that this independent body be created and be composed. Suggestion nga niya, ex-COA Commissioner Heidi Mendoza, o yung isang justice dyan, si Puno o Scarpio na retired, mga engineers, I mean, it's up to the President kung So, wala pang feedback from the President kung No. independent. But I fully support Kong Sandro. Ito yung Kaya nga, di ba since Kong Sandro has already spoken, sa tingin ko yung mga inquiry sa House, itigil na natin yan. Oo. Kasi parang baka lalabas cover up lang eh. Oo. Kaya nga, Si Tricom, Tigil na yan. itong si Sa Senado na lang, di ba? Ang problema kasi itong si Terry Redon, bida-bida eh, no? Doon masyadong, House Committee on Accounts. Di ba House Committee on Accounts? No, public accounts. Public accounts. No, but even that, I reminded them. Let me pull out my laptop para mas maliwanag. I couldn't question them because I'm not part of the committee. Because hindi ka ako pwede bumoto, di ba? So if I cannot vote, I cannot make a motion. Okay? Pero I reminded them that I think it's out of their jurisdiction. Committee on Public Accounts? Yes. It's supposed to be, ang may jurisdiction dyan sa tingin ko, is Committee on Good Government and Public Accountability and Public Works. Kasi tingnan mo, issue. Yeah. Ako rin, question ko si Rudy, ano ang karapatan mo nagtatanong dyan? Okay. Public Accounts, 45 members.
all matters directly and principally relating to the examination and scrutiny of audit reports Hindi dapat may audit report. on the performance of all government agencies to determine their adherence to or compliance with the plans and programs authorized through appropriations approved by the legislature.